Ang layo ng gate. Ang layo. I don't use the doorbell. Sige, sige. Ding dong! Okay. Ay, sama. Ang katulungan ng gawas. Mga 5 minutes lang, brother, na alam ming i-introduce sa inyo our show. Manay, tawo! Hello po. Hello, hello. Good morning. Yes, do we know you? Are we expecting you? Are they your friends? Ay di po, mga missionaries po kami, sister. Nangayumi ng gamay na time lang ninyo, bisag 5 minutes. Can we have that time po, sister? Okay lang ba? Yes po. Oh, magmumol kami. Pero nag-prepare po kayo, okay lang po. Gamay na time lang talaga. See, I'll ask my son, is it okay? Just for a few minutes? Okay, thank you. Thank you po kayo, brother and sister. So, kumabantayan po ninyo mga Tagalog po kami, di ba? Kasi dili po kami Tagalog. So, kami po pala is mga missionary sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ako po pala si Elder Arenas. Ako si Elder Pangilinan. Ako po si Elder Enero, taga Luzon po. Okay. Kaming tanan, brothers and sisters, taga Luzon. And namin ganahan nga i-share sa inyo ang message na pwede makahatag ko kalipay, extra happiness sa inyo ang family. And kini, mas mahibalaan ninyo siya kapag makapag-share mi sa inyo. Sige. If it's all about family, magiging mas masaya kami, then go. For our children. And yeah. Yeah. May marami pa tong kapatid eh. 193. Thank you so much, sister, no, for sharing that, no. And mo po di ako namang mensahe na nasayod na mo na kanimong mensahe sa inyo karon is mo rin makakatawag kalipay sa inyong family. Na kung gawon sa namo kalipay karon, nasayod na mo na kaning mensahe mas po makakatag og kalipay sa inyo ha. Mas mapalikod pa ninyo ang relationship isip po sa kapamilya. So kani siya na libro is kana mo siya i-share sa inyo ha. And kanang libro pod man ang reason nga ni mas nakailamig sa tawag ng Mormons pero tinod nga mong simbahan is kani siya namo ang gidala-dala nakasentro gyapon kang Hesus Kristo. Gyapon nakasentro sa pamilya kay ganahan namo na mahimong malipayon ang inyong pamilya. Nabanday na ako si sister kay nakatanaw siya din sa basahon. Kasi Ibibenta mo ba sa amin? ayun sakto sister no, dili sister dili na mo siya ginabaligya sister. Hinahatag na namo siya sa mga katawhan. Kay kini mas precious pa siya sa diamonds para sa amo. Dili ninyo mahibalan kung paunsa nato makauban ang atong pamilya. Dili lang diri lamang sa kalibutan. Sana kabahin. Sakto, kabahin siya kan Jesus Christ. Mabantayan nimo na diri sa sa Book of Mormon is diri si Jesus Christ. Pero ginatawag na siyang the Book of Mormon tungod si Mormon is usa ka propeta dinhi sa basahon ni Mormon. So bilang pasasalamat sa iya sa Ginoo, iyang gihatag gipangalan ang Book of Mormon sa iya. And pero kini kabahin siya kan Jesus Christ. So, kaning nga basahon, brothers and sisters, balipayan niyo na may share sa inyo ha po. So, yatag na mo siya sa inyo ha. Okay, good. Oo. Libre na ba? Ang kabayan. Siyempre po, ang kaligtasan ninyo, brother. Libre lang siya. Ay, naniniwala po kami diya. Pero ano po palang pangalan ninyo, brother and sister? Okay lang po, may balaan. Ano lang naman? Ano daw pa? Ay, ako tayo si Tutong. Si Dudong, si sister. Jimboy. Toti. Toti. Malipayan po kami na nakailayin niyo ang family. No, and malipayan po may makabalik din para makapag-share ba. Okay lang po ba sa inyo yan, brother and sister? Is it okay, my son? Okay for them to come back? Nalagi si SpongeBob din. SpongeBob, nandito raw ho, sabi sa Facebook. Oo. Malipayan po may makipag-story sa iyo mo, brother Dudong ba. Okay lang, kapalita. Magkwentuhan tayo about SpongeBob. Sige, sige. Mga ano sa po kaya, brother and sister? Usually, mga Weekend. Weekend, Sabado po. Okay lang po ba yun sa inyo? Mga what time po kaya? Night time? About 6 p.m. po ka. 6 p.m. po. Sige, pero okay lang po makuha contact number ninyo para text po namin kayo sa umaga para malaman niyo po na darating kami. Hindi po kayo magulat pa. Okay. Bigyan mo yung number mo, Dudong. I-input namin siya sa for record pa din ang makalimutan. Okay lang na ipa-input namin sa inyo sa Sir Juan. Okay. Sige, anak ko na lang. Sige po. Punta mo dito, brother, sa
Number mo, brother, yung pangalan ng ganit, brother? Dong. Pinuti mo nga lang ba ito? Ano ko yung alam? Dongi. Dong. Doon. Kala ko daw. Notante. Salamat kayo. So, dili na po na ako makaiservo sa inyo. Salamat kayo. Balik ni si Sir sa kwan. Sa Saturday. Saturday po. Opo. And gihapon sa Domingo, ganun po na mag-invite sa inyo kung okay lang makapagsimba mo. Na amo ang simbahan kay naakbang lang sa may kwan. Sa may patag, pasulod sa St. Pedro na lechonan, pasulod na kanang na basketball court. Kung okay lang sa inyo, si Sir, na ma-invite na mo kayo makapagsimba. Makakapunta kami doon, Oo. pero paano wala kami kilala doon eh. Ah, thank you so much. So, ayaw kabala kasi sir. So, naapod mo dito mga missionaries. Ingarahan po na mo kung papaila-ila sa mga member po na mo dito aron magkanapod mo friends. Ako po sa inyo mga family. Thank you so much. Okay. Ah, Talaga. ano ba to? Zone 2. Zone Zone two. Sige po. Nice to meet you. Text na lang muna. Okay, bye! Okay. Mayroong hapon, brothers and sisters. Manipahin ko na makapag-share ng testimony sa inyo. And I am grateful na na-taste ko yung 23 months and ilang days. So meron pa akong 21 days remaining. And gusto ko man pasalamatan lahat na nakasama ko sa zone, sa district. Hindi ko alam ma-mention lahat. And meron lang akong dalawa na gustong i-highlight sa buong mission ko. Una is, if we endure our trials with patience, the Lord will consecrate it for our good. Sa mission ko, it took me 1 year and 7 months before ako na-experience ng first baptism. And hindi siya madali na yung mga kabatch ko nagbibinyag na, yung mga bagong pasok nagbibinyag na ako na napakatagal na sa mission, wala. Pero I am happy na na-experience ko yun during the time na meron akong trainee sa Elder Bailon sa Makanhan. And I look on that as a success. No? Kahit na gaano katagal, 1 year and 7 months, siguro may tinuturo sa akin yung Diyos the time na wala akong binyag. And pangalawa is repentance is the key for change to become a reality. So, yung iba siguro sa inyo, kilala niyo ako kahit di niyo ako nakasama. Alam niyo yung background ko. Pero, yung mga nakasama nila ako kahit na may alam sila about sa akin. Proud ako na pinatunayan ko yung sarili ko sa kanila na nagbago ako. Hindi to the point na perfect obedience or perfect na strict talaga. Pero, pinatunayan kong yung alam nila about sa akin is hindi yun lang ako. Hindi lang ako yun. Na naging I did become more of myself. Na nalagpasan ko kung ano yung kung eto lang ako. Pinrove ko na hindi ako hanggang doon lang. And I know na kayo din, brothers and sisters. After ilang days or ilang years, magiging mas magaling kayo kung nasan kayo ngayon. And as I go, I want to share this feeling with you na masayang matapos yung mission. Masayang tapusin. Kahit na maraming reason kung para mag-give up. Maraming weaknesses. Gusto natin tumigil. Pero hindi yun yung gusto ng Diyos para sa atin. Gusto niya na tapusin natin. And I know na you can, brothers and sisters. Ako hindi pa tapos. Di ba? Hindi pa. Matatapos pa lang. Pero I am honored na sa trust na binigay ni President sa akin, yung 2 mission president ko.
President Montemayor and President Duterte. Lagi na tama. The Lord calls them and qualified them to lead us, visible missionaries. I plead with you, elders and sisters, to sustain our mission leaders, President and Sister Duterte. And I know that this work is not hard, it's harder but rewarding. And endure and obtain elders and sisters. I know all these things are true. I leave this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sige, so may hapon, brothers and sisters. I also would like to share yung experiences ko throughout my mission. So sabi nga sa ni Elder Gahonera, hindi pa kami tapos. Pero nasa malapit na kami. And nung last Sun Conference, piniput yung first party sa East Side, na-surprise ako nung sinabi na mag-compound testimony. But right now, I feel inspired na share sa inyo yung testimony ko and yung regarding kung gayon sa na-change yung life ko because of this missionary work. But first, I would like to thank my mission leaders. First, kay President and Sister Montemayor, and also kay President and Sister Natarte. We thank you, Father. President and Sister Natarte, we love you also. And I also would like to share, na kung isosamahan good, kung isa-isahin good na ako, may gagawag experiences there sa mission. But one thing I would like to share sa inyo, elders and sisters, nung time na yung mission, nag-struggle siya, I was there. At some point, I was part of it. Kumaga, hindi ko mga ginusto. No? Because yung doubt, because yung fear man, yun yung parang nag-stop sa akin to really attain yung full potential ko as a disciple of Jesus Christ. And during that time, I want to share yung realization ko during that time. Nung time na, sabi nga ni Elder Holland, kaniha, you cannot mock the Lord. Hindi natin mamock ang Diyos. He knows everything. So nung time that the Lord gave me the chance to change, I grab it, I hold it. And I'm grateful for the missionaries na nag-inspire sa ko to change. And because of that, masaya ako ngayon. I can say myself na I really changed during that time. I mean, from that time hanggang sa ngayon. Sinabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, hindi ko kayang maulit siya. And I really strive na panindigan yung sinabi ko. Grateful ako kay President Montemayor for the chance na binigyan niya sa akin. Even though alam niya yung mga weaknesses, disobedience ko, nabuhat na ako. I'm grateful for the chance. And then doon ko na-feel yung atonement of Jesus Christ. He is merciful, brothers and sisters. One thing we need to remember, justice cannot rob mercy. So, during that time, yun na yung naging turning point ko. No, nakitaan ko kung unsagid ang mission. Yan hindi. But, na-realize ko, kasi nung time na yun, parang, hindi, na-feel ko din yung naramdaman niya, na parang sabi ko, pumunta ako sa mission, hindi para sa ganito, pero bakit ganito na experience ko? I have so many questions daw sa sarili ko. I think one thing I realized, the Lord calls me in this precise time to help Him in His work. This is just an obstacle, sabi ko. And kumbaga realizing that, it helps me to press forward. Sabi nga sa Natalia share na kanina, look forward and not backward. Have the courage. And I take that courage to continue. And right now, I am grateful to say sa inyo that the Lord's work is a wonderful work, brothers and sisters. Though hapit na ako maguli, no? And siguro sa mga nakakalam dire, in terms of missionary work sa gawas, medyo hadlokon pud ko sa unan, hindi ko confident kay nga naman most of the time sa mission ako, most nasa office ko. So delicate ko nang maingon na sa gawas gyud experiencing yung mga na-experience, especially yung mga dugay na nasa field. That's why when President calls me to be his assistant, ako akong doubt sa akong kaugalingon. Sabi ko, how can I be an effective
na leader sa ilaha, if dili na ako maput yung shoes ko sa shoes nila, what I mean, hindi ko pa na-experience sa skip na na-experience nila pa, nasa fit sila. And then I remember, quote, kanunay nag-emphasize ni President Duterte, na when you are in the Lord's errand, you are entitled to His word. You are entitled to His help, brothers and sisters. Dili yun niya ka mapasagdaan. He will magnify you. He will consecrate you to do yung mga responsibilities and duties mo. And yun yung nag-comfort sa akin na I know I can. I know the Lord is in me. I know I can. Pero dili siya sa'yo, brothers and sisters. I also have personal weaknesses and trials. And President knows that. And I would like to share sa inyo kung kaunsa yung desire nyo magbago, kung paunsa siya mag-help sa inyo na ma-attain nyo yung full potential ninyo is that repentance is a process, brothers and sisters. Dili gid siya ma-shortcut na to. And we need that courage to confess. Sabi nga sa kanina, we need to be obedient and also we need to be honest. We need to be honest to our mission leaders who are called of God to lead us to this mission. And that time, nakuha ko yung courage to be honest kay President Duterte. Natatakot kasi ako dati na mag-obey kay President Duterte sa inani, especially knowing na yung trust sa akin ni President, I don't want to break that. But one thing I realized na it is better to be trusted than to be loved. So, sabi ko, whatever it takes, kailangan kong sabihin to para hindi ako magkaroon ng regret sa mission ko. And I have the courage na I talk to President Duterte. And one thing I realized, that President Duterte and Sister Duterte, they are not just a mission leaders, elders and sisters. They are a loving father and mother who will never judge you because of your weakness. Hindi niya ka i-judge. Bagkos, galog, bagkos. Kundi tutulungan niya kayo para magpadayon, magpatuloy, to continue na ma-receive ninyo yung full potential ninyo. Because elders and sisters, maybe sometimes makalimot that we are sons and daughters of Heavenly Father. We have the potential to be like them. And di natin siya magagawa if dili ta maging honest sa atong kaugalingon sa atong mission leaders while nasa mission ta into the Lord. Kasi Satan, sabi nga niya, Elder Holland kanina, he is real. He knows yung weaknesses po nato and he will point, doon niya tayo targetin. If kita nagkamot 2 times yung effort natin, talaga nag-effort tayo sa Satan, nag-effort din siya to deceive us. So brothers and sisters, be careful. And muna po ang reminder sa kuha. And yung missionary standards for disciples of Jesus Christ na nata ngayon sa mission, I will strive to study it and apply even after my mission. Because sabi nga ni sister, yung missionary standard for disciples of Jesus Christ, it would be a standard for life natin even after our mission. For us na makip na dito sa line. Because sama sa nakatunan po na ako ganiya sa video na in every sinampal nga ni Elder Holland ganyan, in every game there's a line to show kung saan yung limitations natin. Di ba pag naglampas tayo dyan, nagkakaroon tayo nababiolate natin yung rules, nagkakaroon tayo ng violation. Same din sa buhay natin. We need to keep sa sulod sa line, hindi rin magawas. Ay makatapok ka sa pikas, Satan has power on us. So I know brothers and sisters na mission, diligid siya sa iyo. It's not hard. It's very hard. But it's worth it. I also would like to share yung nabasa kong quote or yung sinabi ni Jesus Christ. I never said it would be easy. I only said it would be worth it. Heavenly Father Jesus Christ knows yung kalisod na nata. And apat, kabalupod na to na kita, dili tagipasagdaan nila. Nasa dira ka namin. Every time na magtulo sa center friends, karoon na itong giingon na Heavenly Father's loves us so much. And sometimes, pag nasa challenging part tayo ng buhay natin, minsan nakakalimutan natin yun. Na they are there, always watching us, willing to help us, if we just submit yung self natin sa kanila. So, brothers and sisters, before I end, I would like to share yung favorite quote ko, even before I go on a mission. So Proverbs 3:5-6 said, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths."
I know brothers and sisters, na mauna na ako sa inyo ha. Kamo, especially sa mga bago, medyo taas pa inyo ang journey sa mission. But ayaw ka isip na dugay pa mo. Because one thing I can tell sa inyo ha, na because of your desire to serve the Lord will help you to see yourself good. Kung kinsa gid mo. The missionary work will help you to determine kung kinsa gid mo. Dira mo mas mailhan mo ang kaugalingon. Kay dira sa mga experiences nimo dito ka ma-mold, ma-develop. Na mahimo kang saints, disciples of Jesus Christ, and help us overcome yung natural man nato. So brothers and sisters, yung experiences ko sa mission, I can say, dili ko maingon na perfect missionary ako. But one thing I can say, I'm a striving missionary. Nag-strive ko. And sabi ko kay President nung nag-convert, nung nag-usap kami one time, sabi ko, now when I go home, I can say, I got home with honor and no regrets. Because I know sa sarili ko na there's no guilt kasi nasabi ko na lahat. And the Lord knows gihapon how I strive despite sa mga struggles na nag-abot sa kuha. Na it doesn't mean na naging honest ka, like hindi ka na magkakaroon ng challenges and challenges sa buhay mo. Nandiyan pa rin siya, patuloy pa rin siya. But because of the courage na develop mo, it will help you na magpadayon and have the courage to continue in this life. I know others and sisters, na akong ipang-share si Noche, and I would like to leave this in the sacred name of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, thank you, Elder Galnera and Elder. Our hearts and led you and me here today. So we with our heart, mind and strength to the Lord. We virtually have all the way. We climb every mountain and walk every street to reach the rich and poor. We cross the sea, we see the souls whom God prepared. Obedience, faith, love, diligence will bring about miracles. We give our best to do better. You are my only one. We give our best to do our best. Forward till the end. Excuse me. By 3 dapat nakagawas ng tatanan kung wala na tayo business din eh. 1, Yup. 1. Zone leader, pag-gather na lang ng mga zone ninyo na dapat by 3 makawin ng tatanan. Thank you. Hello, Sister Honey. Kumusta? Dahil. Ang point naman natin doon. Hindi ako nakita. Kaloka ka naman, sister. Ang ingay-ingay mo. Okay lang, dire para dako. Dire lang, sister. Daghan kasi ta. Daghan tayo. Pero ako libutan din na. Kay, dili ko nakita daw. Ay, Albert. Kay, dako ang box. Dili lang. Ay, Bobs. Dapat ka maiiyak mo. Pag ako may hindi ko tatanggapin niya. Sige na, sister. Ang ingay-ingay mo. Pastilan, ang ingay-ingay na. Kailangan mo may speech ako? Well, first of all, I would like to thank sa last zone ko sa mission. CDO West Zone, first area, the last area, CDO West Zone. Thank you so much, Elder. Pwede ko ba pwede yan pag-uwi ko? Hindi, bayaran mo yan. Bayaran mo sa akin. Dili, sila yung nagbayar. Well, yun lang. Thank you so much. My name is Kyle. Others and sisters, I would like to say na I love you, others and sisters. Thank you. Vlog. Alright, we would like to thank Sister Kier sa Ako
nagkuhan. Nag-layout. Oo, nag-layout, tapos nagpa-print.